Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Narito po ang maiinit na updates sa katatapos lang na round number 5 ng ongoing FIDE Grand Swiss na ginaganap po ngayon sa Uzbekistan. Unahin nating i-analyze yung bakbakang youngest grandmaster Abhimanyu Mishra versus world champion Gukesh. Kung titignan mo silang dalawa, parehong Indians by face. Kasi si Mishra, di hamak na Indian ang lahi eh. Nasa USA nga lang. Okay, at tingnan natin, nagkapisakan ito at talagang pumutok sa buong mundo. At pagkatapos po nito, i-analyze naman natin ang bakbakang 14 years old Erdogmus ng Turkey versus Uzbekistan number 1 Abdusattorov. Yan po ang i-analyze natin mainit. 2 games. At bago natin simulan mga kamatya, sagutan muna natin sandali ang puzzle na hatid sa atin ng Internet Chess Club na pinost natin kahapon. Ito po, congratulations sa mga nakakita ng Knight Pawn Sacrifice. Hindi pwedeng capturein kasi magkakaroon po ng check doon. King E7, paki-imagine, tapos susundutan ng Bishop, maku-queenless, white wins na. O kaya umangat lang po, no? Hindi tinanggap ang sacrifice. At ito naman ang isusunod na napakatinding bitaw na sacrifice ulit. Pag kinapture kasi yon, kakapturein ang queen, di makakabawi na kapin. Kaya obligadong umangat. Pero ito na po yung huling bitaw na magbibigay ng matchas sa Black King. Congrats po, magko-comment ako at pupusuan natin ang mga sumagot niyan at nag-effort. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Ayan, it's white to play mga kamatsas. Lapag nyo lamang sa comment section below ang inyong mga kasagutan at pwede po kayong dumiretso sa site mismo para masagutan ito. Ang link ay nasa description below lamang. Alright. Ano kaya ang ginawa dito ng youngest grandmaster? Nag-E4 kay world champion. Nag-E5 naman si Gukesh. Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Gyoko Piano ang pinasukan ng kanilang laban. Nag-D3, Knight F6, Bishop G5. Ito po, common na ngayon to. No? Tinitira din ni Wesley to. Itong Bishop G5 palagi. H6, sinubukan ng Bishop pero umatras lang. Minentain lang ang pin. At nag-A6. Ayan, para may tataguan ng maaga ang Bishop. At nag-castling. D6, okay, para bigyan ng development mamaya ang Bishop. Nag-C3 para may timing to play D4 o kaya B4, atakihin mamaya ang Bishop. At nag-Bishop A7, umatras na. Knight BD2, natural developments lang. At ito pong G5 ang hindi natural. Nakakapanibago, no? Pero dito kasi ang madalas ginagawa Queen E7, yan ang pumapangalawa. G5, linyado pa rin. Pero kasi aggressive eh. At talagang parang kumbaga sa pag nag-castling ka dyan, yan ang shield di ba? So since committed na yan, makapag-castling pa kaya ang black sa king side. At nag-knight h7. Grabe. Gusto kagad umatake ni Gukesh. Nag-knight h7. Ang plano po niyan, mag-h5. Para may suporta na yung g5 na hindi basta-basta makaka-capture. h5 na, pawn storming sa king side ang gusto. At nag-d4, okay? Agad na umaksyon si Mishra na baka mamaya mabomba siya ng mabomba at nag-H5. Ayan na nga po. Ang threat ay kukulungin ang Bishop. One piece down yan, maliwanag. Kinapture ang E5. Ayan po. At novelty na wala sa libro pero binad mo ba ng computer engine? Dito kasi, ang mga madalas gawin ay H3 para pag in-H4 nga naman, tatago yung Bishop. Ayan. Pero D6 E5 novelty mga kamatsas. Nag-G4 muna. Tingnan nyo po ang evaluation bar. Bakit nag-G4 dito si World Champ? Ang gusto po ng computer, ituloy ang plano ng pagkulong. Ba't hindi tinuloy? H4 lang ang tiro. Kulong ang Bishop Meron bang mga gulo-gulo doon? Wala naman, kakapturein lang eh. Actually, pag kinapture yung pawn, pwede nga capturein mo na yung Bishop eh. Teka muna, bakit gano'n? Ba't hindi in H4? Kulong. Grabe, nahiwagaan ako dito Pero sa continuation po, ito yung gusto ng computer. Knight takes, tapos Queen H5. Ayan, threatening mate. Baka dito, baka yan ang nakita ni Gukesh. Queen E7, so suportahan, tapos Bishop takes H4, tapos magku-Queen F8. Grabe, no? Ano rin pala, medyo dangerous din sa Black. Itsura pa lang nakakailang na undevelop kasi yung king nasa gitna. One piece down nga ang puti pero grabe ang mga pyesa
Nakakatakot din pala, kaya pala hindi tinuluyan ni Gukesh. Grabe pala yung nakita ni Mishra, no? Kasi kung hindi niya nakita yung gulo na yon, hindi naman siya magpapakulong eh. Baka mag-H3 lang eh. Grabe tong DTX E5, interesting. Yun nga lang nag-G4 dito si World Champion. Yun lang. At dito mga kamatya, sige po, this time, brilliant move by Mishra. Ano kaya yon? Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats. Boom! May ETX D6 na pala. Brilliant. Pakain yung knight. Ano? Himbis na yung bishop kanina hindi natatakot. Ngayon naman sa knight, hindi man lang natatakot na ma-one piece down. Kinapture lang ang knight. Kumapture doon ng diretso. Queen E7 and then knight is F3. Malalim na pala talaga itong si Mishra. Wala pang nakaka-break ng record yan sa pinakabatang naging grandmaster sa buong mundo mga kamatsas. Grabe yan si Mishra. Grabe. One piece down pero ang nasa isip niya siguro, yung king kasi nasa gitna, undeveloped pa. Bishop G4, ayan na. Ready na para i-simplify ang mga pyesa. In H3 lang, Bishop E6 at nag-Bishop D6. Ayun, tiniret muna ang Queen. Queen D7, kinapture ang Bishop, capture, at nag-E5. Ayan, kumbaga, ay yung ganyang, kaya ginanto ni Mishra, okay, one piece down ako, pero saan ka magkakasling? Yun ang tanong. Di makapag-castling sa king side, bawal. Lalo na dito sa queen side, hindi pwede. Grabe idea nakita ni Mishra. Nag-king D7. Okay, pag inalis ang bishop, discovered check, pero wala pong aalisan na magkakaroon ng magandang position. Ang puti, ni knight D4 lang. Yun lang, bad move. Na bad move ba ng computer, mga kamatsas. Dapat daw ang tira ay B4. B4 tapos sunod A4, gaganon tapos B5. May gapang na gagawin. Okay, pero ginawa dito ni Mishra, medyo init na init siya sa position, inatake niya ulit. Bishop takes, and then Queen D5. Kasi po kung hahayaan, makakatulak, double. Dito kasi ang habol ng white. Pag nabawi niya yung isang pyesa, tapos na laban. Tapos na. Tubong-tubo ng napakalaki, higit pa sa tubong lugaw kung tawagin. Kasi may posisyon ka ng ganun eh. Tapos mababawi mo pa yung isang pyesa. Grabe na yon. O, dito nag-Queen takes H5. Okay. Knight F6. Queen F5 check. Queen E6. Okay, kasi pagka kinuha yan, kain-kain, bitin pa rin yung bishop. So, maintain pa rin ang pagka one piece up. Pero kinapture na. Capture ng pawn. Nag-F4. Okay. Kumbaga na-realize ni Mishra, okay, endgame tayo. Ang dami kong pawns. Parang ganun ang nasa isip niya, no? 3 pawns. Ay, grabe. 4 pawns ang kapalit ng isang pyesa. Usually sa isang pyesa, 3 pawns lang ang katumbas niyan eh. 4 pawns pa. Grabe, great realization by Mishra. Knight D5. Ayan, dito mga kamatsas, baka nasa isip niyo, coach, ba't hindi kinapture yung libreng pawn? Kakapturing kasi yun eh. Diretso na kaagad yan. O pag binawian, Rook A D1. O di obligado, depensahan yan. King C5, halimbawa, mag-Rook F E1. Ayun, may check doon. Kung umalis man ng knight, kain yun. Ang daming pawns, ang kapal ng pawns na gagapang sa king side. Endgame technique ito, mga kamatsas, endgame. Nag-knight D5, F5, ayun, para magkaroon na ng pintuan ng tore sa pagpasok ng magagawang ata-atake. Kinapture ang F5, Rook takes F5, Knight takes D4, and then Chumek, King E6, and then nag-battery. Kumbaga dito sa isip ni Mishra, okay, nakuha mo yung pawn D4 ko successfully, pero kailangan gawin yun para naman mabilis ang activation ng tore. At nananatiling napakatibay po ng mga pawns. So grabe, tindi ng idea dito ni Mishra. Rook G8 at nag G4, Knight B5, Rook H7. Ayun, na bad mo ban uli si Gukesh kasi chichikin dun no? Pero dapat daw po Rook H8 ang tira. Rook H8. Okay, hamunin. Pero bakit hindi ito mga kamatsas? Bakit hindi capturein ito, no? Nakaka-capturein lang kasi pag Chumek kasi may capture lang eh. O takes and Rook H6 check.
Dapat ito na lang pala pinasok ni Gukish, Sayang yun Almost equal na yung evaluation bar, Makakahinga sana siya ng maganda-ganda, O kaso ang ginawa, Rook G6 ayaw niyang magpa-check. Ayun, tumaas na naman ang evaluation bar. At nag-Rook FF7, yun lang. Blunderacious mga kamatsas. Dapat daw ang tira ay Rook D1. Ano idea ng Rook D1? Grabe, ang lalalim ng bitawan. Ang lalim mo, Rook D1 lang daw? Kahit pag kinapture to, nalulugaw ako dito. Kain, kasi may ganon. Mababawi. Sabi ko nga po kanina, pag nabawi ang isang pyesa, tapos na. Higit pa sa tubong lugaw ang magigain. Okay, balik tayo. Rook F7, Rook C8, Rook D7, at nag-Rook H6, Rook G7. Ayan, pinag-iiwasan ang exchange. At kinapture. A4 paalis, balik uli, Knight D4 and Bishop C5. Okay, threat ang Knight. Knight E2 check, ayun. Diyan sa bagay, time pressure na rin dito si Gukish, 41 seconds na lang Knight E2 check na dapat ang tira daw ay Rook D3. Napaka-complex ng laban nila mga kamatsa, sobra. Wide complex. King F1, Knight F4, at nag-Bishop D4. Ayun, para depensahan yung pawn and threatening Rook D6 matchas. Nako, may matchas na paparating. Chumek, gumanon, check, gumanon, Knight X E5. Agad na inaddress kagad ni Gukish ang matchas na paparating. Kinuha niya kagad yung pawn para wala ng Rook D6 check. Kinapture lang, capture, and then yun lang. Nagkaroon ng way si Mishra na mabawi yung isang pyesa. Success, Grabe, nakuha yung isang pyesa na bawi. Rook B3, ayan, tuloy pa rin sa mga ideas ng panggugulo. Dito po mga kamatsas, parang may nakikita akong kain Kaso, baka mamaya pag gano'n, sige, tingnan natin to, Kasi ang idea pag kinapture-capture to, kaso ang dami pa rin pawns Kahit capturein para, wala daming pawns O pagka gumanon, B3, supportan lang. Pag kinapture yon, Rook B6. Ang daming pawns. Wala na. Makukuha pa yung A pawn tapos 2 connected pass pawns. Wala na pagka ganyan. Awarding na sa endgame yon. Rook B3, tineret ang pawn B2. Chinek muna, gumanon, check ulit. Check. Ayun, gumanon. Binigay yung isang pawn. King C1. Grabe yung practical approach talaga ni Mishra, Kumbaga parang na-realize niya, okay, sobra pa rin ako ng isang pawn. Balik ko pa yan, okay lang. Isang pawn pa rin ang lamang ko. May strong pass pawn ako. Nag-G5. Ayun naman, papagapangin naman yung isa pa. King F5, chumek, gumanon. Check ulit. Gumanon, okay. At yun, sinuportahan muna. Ito na po yung paparating. Rook D8, agad naman na sinuportahan yung square. Chumek, gumanon, at nag-G6. Grabe, unti-unti talaga. Unti-unti. Rook H4, Rook F7, kain-kain, G7. Dalawa na yung pass po ni Mishra. Ito na yung paparating. Aray ko. Na yung paparating, At chumek muna, panggulo, check. Gayon, pag King B3, dito po sumuko na si World Champion. At sinabi nilang youngest player na tumalo sa reigning World Champion. Youngest player. Si Gukish ang pangtapat, Grabe. Bakit po nag-resign? Kasi sugswang na Pag kinuha yan, may iiwan yung isa pang paspon Kung di naman gagalaw ang black dito, ito na rin ang paparating Rook F8 and then G8 Queen na rin. Dalawang tore ang lalabas laban sa isang tore lamang. Talo na po ang black doon. Grabe mga kamatsas, grabe. Ginulat ng buong mundo na naman ni Gukish o ni Mishra yung laban na to matapos talunin ang world champion. Wow! Wow na wow mga kamatsas. Grabe pala talaga pagka long game Talagang bigayan ng mabibigat na tira. Napabilib ako dito kay Abhimanyu Mishra mga kamatsas. Ngayon ang sunod po nating pag-aaralan yung bakbakang 14 years old Erdogmus mga kamatsas kontra sa mismong number 1 player ng Uzbekistan sa home court mismo ng lugar ng pinaglalabanan sa Samarkand, Uzbekistan. Maganda at dito po may konting issue. Ano kaya yon? Tingnan natin. White dito si Abdusattorov nag C4 English opening, nag E6, Knight C3, D5, D4. Himbis na English opening ang pasukan, ipinasok ni Erdogmus dinala sa Queen's Gambit.
nag C5. Apa. Queen's Gambit Tarrasch variation ang tawag dyan. Medyo yan po ang variation ng Queen's Gambit na matapang ang black, agresibo agad. Kung capture sa D5 capture, bakit po kinapture? Kasi i-isolate ng puti yan para matarget mamaya. Knight F3, Knight C6, G3, yan po talaga linya dyan. Yan ang theory. Ayan o, i-isolate yan, ipe-pressure yan mamaya. Knight F6, Bishop G2, kumapture muna sa D4. Knight X D4, yung ganitong variation. Na-experience ko to mga kamatsas. Sa puti ako, no, ginagamit sa akin yung Bishop C5 na yan. Knight B3, Bishop B6, kinakaslingan lang. Dito, minsan, na-experience ko na, bakit pinapakapture yung pawn D5? One pawn daw ng black dyan. Diba? Di, sinubukan ko. Pag capture, ang gagawin lang po, Bishop E6, sorry, hindi pala mag-Knight X D5, Bishop E6. Kumbaga, parang gagamitin po yung pagkakataon ng rapid developments. Ayan o, pag kinapture, tapos Queen takes D1, capture, and then A takes B6. Ayan o. Kumbaga, lamang nga ng pawn ang puti, pero napakadelikado pa rin po niyan kasi unang-una may threat na naman dyan sa kakapturin yan, may pressure, tagos ang pressure hanggang sa A2, malakas ang tore. Yan po ang mga kapalit ng isang pawn kapag kinuha yan. Kaya dito, minabuti lang ni Abdusattorov na mag-castling lang para manatiling safe. Nag-D4, Knight A4, atake sa Bishop, castling, at nag-Queen D3. Ayan, sa usapang novelty, ayun, novelty na po ng maaga yung Queen D3 ni Abdusattorov. Dahil Bishop G5 ang palagian dito. Okay, pumapangalawa yung Knight X B6. Ito yung ginagawa ko, Knight X B6. Pero malakas pa rin ang black dyan. Balik tayo sa Queen D3, nag-Rook E8. At kumapture na sa B6 capture, nag-Rook D1. Pinilahan na yung weak pawn, nag-Bishop G4 lang dito si Erdogmus para kumounter dito sa pawn E2. Pero ano bang tira dapat? Rook A4. Grabe. Safe pala to dyan. Hindi naman maaatake. Huwag lang mabagsak agad yung pawn D4. Balik tayo sa Bishop G4. Knight X D4, Bishop takes E2, magkasunod na bad moves ni Erdogmus. Dapat daw ang tira dito, Knight X D4, simple lang. Pero nag-Bishop takes E2, Knight X E2, Queen takes, Rook takes E2, at nag-Rook D1. Bumalik. Talagang pwersado para hindi basta-basta ma-atake sa back rank. Nag-H6 muna, pasingaw, para may release na and maiwasan din po yung Bishop G5. Nag-Bishop F1, paalis muna sa tore, nag-Rook E5, at nag-A3 para makagalaw na yung tore mamaya, wala nang hanging threat sa A2. Nag-Rook D5 at nag-Bishop E3. Ayun, develop lang para may suporta ang tore at para ma-atake yung pawn B6. Nag-Rook D8, pinatungan. Nag-Rook C1, umiwas, at nag-B5, nag-B4. Ayan, dito po, masasabi ko pong maganda ang forma ng endgame ni Abdusattorov. Bishop pair, tapos pangit pa ang pawn structure ni Erdogmus. So dito po, ang sumusurvive na lang talaga dito, yung position ni Erdogmus. Kitang-kita, tagilid Knight E4, ayan no. Tignan natin ang pamamaraan niya kung paano siya makasurvive dito. F5, sinuportahan ang Knight, nag-G4 para tanggalin ang suporta. Pero nag-Rook E8, capture, at nag-Rook D1, nag-Knight F6. Rook C1, ayun, tingnan nyo po, nakaporma na yung mga minor pieces. Ang ganda ng position ni Abdusattorov. Bishop C5, Knight E5, at nag-Rook C3. Para walang check, napanggulo, Knight C4, nag-H4 muna. Yan ang mga binibiling endgame technique dito. Bakit H4? Para mapigilan mamaya yung ganon. Or yung Rook G5 mapigilan. Nag-Rook F4, inatake lang, at nag-H5, nag-Rook G4 na, pin, King F1 iwas, at nag-Rook G5 atake. Chumek doon. Okay. Okay, para magkaroon ng way na madepensahan. Rook A8, inatake ang pawn A3 at nag-Bishop G6. So, hindi po pwedeng basta-basta kuhanin yata ito Nag-Rook G4. Pero silipin na rin natin mga kamatsas, pag kinapture kasi ng knight, ito po ang gagawin, Rook A1, pin. One piece down, maliwanag dito ang black. Kapag naman ito ginawa, Rook takes A3, kakapturin pa rin po, capture, and Rook A1 yata solved na Di ba? O Rook A1 kasi may check dun sa ilalim. O dyan pa lang solved na. White wins. May back rank matchas ang black. O kaya ginawa dito ni Erdogmus nag Rook D4, Rook D5. Ayun.
Gusto sigurong alisin to mamaya, kuhanin yung pawn B5. Pero bad move ng computer. Dapat daw pawn tira ay F3 lamang. Yun nga lang, ang mahirap makita yung F3. Parang unang tingin ko, threat lamok lang eh. Pero malaman pala yan. Balik tayo sa Rook D5. Nag B6, okay, pinaalis ang bishop. Dapat daw tira dito ay Rook G5. Balikan ng Rook G5. Pero nag B6, F3 counter. Dapat naman daw ang tira dito, capturein lang yon. Ay, oo. Pag kinapture yon, sabay may capture dito. Dalawa yung hanging na knights. Malalim yung bishop takes, parang ang hirap makita. F3, Rook G5, capture. Ayun, nakita rin ni Abdusatorov capture. And nag-knight E5. Okay, knight E5. Threat yun. Itong pawn sa A3 anytime naman, pwedeng bawiin. Nag-bishop D4, knight takes capture, and rook A6. Threat ang pawn. King G2, King G8. Ayun, tineret muna. Hindi kinuha yun. Hindi pa kinuha yun, ano? Teka muna. Malalim masyadong approach nito. Knight pala ang gustong ipangkuha doon. Gumano, no? Siyempre, may matchas eh. Kailangan rook D8 muna. At kinapture, ganun muna, kuha to, and nag-rook C7, kinapture na yung pawn. Ayan. So, dito po talagang, kumbaga, survival ang position ng black dito, mga kamatsas. Nag-bishop C1, dinipensahan muna ni Abdu, pero dapat daw pawn tira is bishop E3 lang. Ibigay na pala yung pawn? Kasi may ganun. Oo, kukuhanin yung pawn G7. Napassive pala dito. Pero, pag bishop C1 naman, parang nakikita ko, pwedeng ilipat yung bishop sa B2, di ba? Para ma-atake yun. Rook F8, bishop B2, rook F7. Obligado. Grabe, talas ang mata ng player na to na si, Erdogmus, Bata pa, 14 years old eh. Nakikita yung mga sense of danger eh. Ang talas makaamoy ng mga dangers na paparating. Check, gumanon, ganon. Okay, endgame ito. 1 pawn up pala dito, puti eh. Winning na winning talaga si Abdusatorov talaga. Bishop G5, gumanon, ganon. Check, King C6. Sumayaw-sayaw lang muna. Sayaw, gumanon. Yun, iniba. Kasi kapag po pinaikot uli ang bishop, mati-threefold or mati-3 times repetition of position, tabla yon. Tabla. Knight F8, King E4, gumanon. Ayun hindi na pwedeng bumalik dito kasi baka nga mamaya ma-threefold eh. Kaya umiwas na eh. Pero parang feeling ko hindi pa naman. Kaso baka mamaya, yun nga, baka makatabla pa si Erdogmus kumbaga. Hanggang tabla na lang si Erdogmus dito eh. Survival talaga eh. Gumanon, ganon. Okay. Bilisan ko na lang po mga kamatsas ha. Doon tayo po pause sa portion na medyo may something na. Gumanon, ganon. Ikutan, check. Gumanon, ikutan. Ikot. Ayun haba Grabe. At sila pong dalawa ang pinakamatagal na naglaban sa round na ito. Sila na lang ang naiwan sa playing venue. Pero po kasi nag-post ng video eh. Kaya napanood ko. Sila na lang daw ang naiwang dalawa. Gutuman. Kaya dito, sa chess talaga, kailangan ng resistensya mga kamatya. Sabi nila, chess lang yan, isip lang yan, hindi kailangan ng hindi. Kailangan mo na matinding stamina rito kasi pag malakas ang kalaban mo, para kang tumakbo ng napakalayo. Para kang nag-soccer, nag-basketball ng malayo sa sobrang pagod ng isip. Ayan Ayun, ginanon na kasi pinapakain to. Pag kinapture kasi may ganon. Gustong-gusto talagang pisakin ni Abdusatorov talaga. Kaso G5, bishop E3. Dito po libre yan pero pag kinapture yan may knight takes double kasi. Gumanon, capture King C5, pinilit talaga. Pilit talaga. Umiwas na. Gumanon, para may G2 mabilis. Kinapture na, gumanon, ganon, queen. Gumanon. So lamang pa rin ng isang pawn dito si Abdusatorov. Syempre ayaw ni Abdu. 2700 siya, 26 lang ang rating ni Erdogmus. Kumbaga, menos rating talaga siya pag natabla lang kaya pinipilit mabuti Pinipilit. Nako, 124th move na mga kamatsas. Lampas 100 tira pala laban nila. Grabe, ginapang. Grabe, ginapang. Ang tindi ng batang ito Hindi ba nagugutom to? 14 years old lang to eh. Chinek.
push. Check uli. Ganon. Gapang. Gapang. Check. Oh, perpetual check. Harang. Check ulit. Oh, check uli doon. Check uli. Ayun, pumuesto muna doon. Nahinto ang check. So, panibagong position na naman. Panibagong position na naman. Check. Gumanon. Ganon. Gumanon. Check ulit. Ganon. Grabe, tindi ng labanan. Oh, ang daming check. Alam ko na. Ang habol po dito ng batang ito ay 50 move rule. Sa 50 move rule, walang pawn move, walang capture na ganap, tabla. Pag umabot ng 50 tira na walang pawn move, walang capture na naganap, tabla. O, dito puro check lang eh. Oh. Walang pawn move. O, sa dami ng check, pambihirang check yan. Kakagutom ito. O, check, daming check oh. Pero nililito kasi ni Abdusatorov yung bata eh. Nililito niya eh. Dami. At dito po, napanood ko sa video, no, may nag-post kasi sa Facebook na parang nag-claim siya sa arbiter. Ika-50th move na. Parang ganun pumasok sa 50 move rule. Nung binilang ng arbiter, parang simple lang eh. At pumayag naman na tabla. Grabe, no? O, totoo yung sabi ng coach ko dati eh. Isa sa mahirap na endgame. Yung queen and king endgame. Yung queen ending kung tawagin. Ayan. Grabe. Isa po sa nagturo sa akin na marami nagturo kasi sa akin mga kamatyas eh. Oh, pero isa sa kanila, nakalimutan ko kung sino nagsabi, pero may nagsabi sa kanila na ang mahirap sa endgame yung queen ending sa dami ng checks. Nakakalito yan, puro long shots pa mga tira dyan, mga checks dyan, long shot. Ang hirap sanggahin yan. O ayan, talagang mahirap talaga. At congrats kay Mishra, nakasurvive siya sa Uzbekistan #1. Talagang yakap yung mother niya, tapos hinalikan pa siya eh. Parang bata eh, parang bata pa, hinalikan ng mother. Kasi nga 14 years old lang eh, batang bata. O, pero malakas na, isa rin po yan sa future world champion, maniwala kayo mga kamatyas. 14 years old lang yan. Oh. Galing. Yan po ang maiinit na balita na naganap dito sa katatapos lang na round number 5 at mag-abang po tayo ng magiging resulta sa round number 6. Ano man po ang inyong saloobin, komento, lapag nyo lang sa comment section below. Maraming salamat po. Kita-kits ulit.